Kung nahihirapan kang matulog o nagigising ka sa madaling araw, mga alas 3 o alas 4 ng umaga, at paikot-ikot ka lang sa kama at hindi ka na makabalik sa pagtulog o matagal bago ka muling makatulog, ang video na ito ay para sa'yo. Alam ko mismo kung anong pakiramdam niyan. Yung pakiramdam na hindi tumitigil ang isip mo. Yung maramdaman mong frustrated ka dahil hindi ka makatulog ulit. Kinabukasan, kailangan mo pa ring simulan ng araw habang lumilipas ang oras, pero pakiramdam mo hindi ka pa rin makapagpahinga. At pinalalabas nila na ang solusyon ay bumili ng gamot ng patulog sa botika. Isang sintetikong chemical na pinipilit kang patulugin sa pamamagitan ng pagpapatay ng iyong utak at kinabukasan ay iiwan kang may matinding epekto ng chemical na parang hangover na talagang nakakakilabot. Pero ang ating biolohiya ay hindi talaga ginawa para umasa sa laboratorio sa pagpapahinga. Kaya ngayon, babawiin natin ang kalayaan sa pagtulog. Bahagi ko sa iyo ang isang herbal na tsa na ginagamit noon pa, napakatagal na panahon na ang nakalipas at ginagamit pa rin hanggang ngayon na talaga namang kamangha-mangha. Ito ay kombinasyon ng 3 damo o 3 halaman, isang ugat na hindi lang magpaparelax sa iyong katawan, kundi makikipag-ugnayan din sa iyong nervous system para talagang kumalma ito. At hindi lang ako magtatapos sa reseta dahil sa dulo ng video, gusto ko ring ibahagi sa iyo ang isang technique sa paghinga na napakahalaga para mapagsama mo ito. Dahil sa pamamagitan ng paghinga, tunay nating marerelax ang katawan. Sa pamamagitan ng paghinga, ipapadala natin ang senyales na yon sa ating nerbiyos at sa tulong ng tsaa, lalo pa nating mapapalakas ito. Gagawa tayo ng kombinasyon na makikita mo ang kamanghamahang resulta na maibibigay nito sa iyo. Ang una nating kakampi ay isang ugat. Bigyang pansin natin ito dahil hindi natin gagamitin ang mga dahon, gagamitin natin ang ugat. Ito ang ating mahal na valeriana, teknika na tinatawag na Valeriana officinalis. Kapag nakuha nyo ang dekalidad na valeriana, mapapansin nyo matapang ang amoy nito, parang basang lupa. Sa din ng iba, amoy medyas na marumi ito, pero huwag kang matakot. Ang amoy na yan ay patunay na buo pa ang mga essential oils at mga asidang valerianico nito. Gusto kong ikwento sa inyo ang isang maikling kwento tungkol sa halamang ito para makita ninyo kung bakit ito napakahalaga. Noong ika-20 siglo sa unang digmaang pandigdig, gumagamit ang mga doktor sa larangan ng digmaan ng tincture at saa ng halamang ito. Ginagamit nila ito para gamutin ang neurosis ng digmaan, matinding post-traumatic stress, at pagkabalisa, ang mga epekto na iniiwan ng digmaan. Ang mga sandalong iyon ay dumating na wasak at ginagamot gamit ang ugat na ito. Kung ang ugat na ito ay nakakapagpakalma sa mga sundalo sa digmaan, isipin mo ang epekto nito sa ating isipan bago matulog. Isa pang halamang gagamitin ay passiflora, parang pindutang napapatahimik sa isip. Minsan, ang valeriana kapag mag-isa lang ay medyo mabigat, pero kapag sinamahan ng halamang ito, perpektong kombinasyon sila. Sa agham, tinatawag itong passiflora incarnata. Ang passiflora ay perpekto para sa mga gabing, biglang nagiging abala ang iyong isipan. Minabalikan mo lahat ng ginawa mo sa araw na yon, pati mga dati mong nagawa, iniisa-isa at kinukumpara, nag-i-imagine ng pagtatalo. Minsan, iniisip pa ang lulutuin mo sa weekend. Ayaw talaga tumigil ng isip mo. Dito, pumapasok ang passiflora. Sa totoo lang, ang kwento nito ay isang regalo mula sa ating panig na mundo. Katutubo ito sa Amerika. Nakita ng mga mananakop na ginagamit ng mga katutubo ang halamang ito. Gumagawa sila ng mga inumin mula sa halamang ito para mapawi ang sakit at para magdulot ng trance at malalim na pahinga. Tinawag ito ng mga misyonero na bulaklak ng pasyon dahil ang bulaklak nito ay napakakomplikado at maganda, kaya nakita nila rito ang mga simbolo ng pagpapako sa krus. Pero ang tunay nitong sinaunang layunin ay palaging pagalingin ang nadurusang espiritu, ang espiritong nabalisa. Ayon sa agham, natuklasan na nakababawas ito ng antas ng cortisol. Ang cortisol, gaya ng alam natin, ay ang hormone ng pagkaalerto, ng kaligtasan, ng pagtakbo. Ipinapaalam ng passiflora sa endocrine system na ligtas na at nagbibigay ito ng chemical na senyales. Para makumpleto ang triad, isama natin ang mahal nating kaibigang manzanilla. Ang manzanilla na siyentipikong tinatawag na Matricaria recutita ay sobrang potent. Kahit na iniisip ng marami na, sige, iinom tayo ng tsaa ng manzanilla kapag sumasakit ang tiyan natin. Nayad ang sana ito at mabuti sa atin.
Pero hindi ka noon. Mula pa nung sinaunang Ehipto, ang maliit na bulaklak na ito na amoy mansanas ay pinaranggalan at ang kapangyarihan nitong magpagaling ay inialay kay Ra, ang Diyos ng araw. Isa ito sa pinakamahalagang gamot. Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit namin ito isinama sa tsaa para sa pagtulog. Ang manzanilla ay may malakas na antioxidant na apigenina. Ang sangkap na ito ay bumibiyahe sa iyong dugo, tumatawid sa harang ng utak at bumidikit direkta sa mga reseptor na nagpapasimula ng pagtulog. Isa itong epektibong pampakalma na dahan-dahang umepekto. Bukod dito, nakakatulong din ang manzanilla magtanggal ng pamamaga sa bituka. Tandaan mo na ang bituka ay ang iyong pangalawang otak. At madalas sa mga kaso ng insomnia o hirap sa pagtulog, kasali ang bituka. May pamamaga sa sistemang panunaw sa bituka, kaya naman mahalaga ang manzanilla. Bago tayo dumako sa paghahanda, gusto ko munang sabihin sa inyong isang bagay. Ang mga halaman ay buhay na gamot, malalakas ang bisa, at dahil dito, nararapat lamang na igalang natin sila ng lubos. Ang natural ay hindi nangangahulugang walang panganib. Kung ikaw ay umiinom ng gamot na pampakalma para makatulog, halimbawa benzodiazepines, Alplax, Clonazepam o kahit mga antidepressant na lahat ng ito ay kumikilo sa central nervous system, huwag mong inumin ang halamang ito bilang tsaa. Dahil ang mga halamang ito ay kumikilos sa parehong mga reseptor sa utak na tina-target ng mga gamot. At kung pagsasamahin mo sila, maaring masyadong lumakas ang epekto nito. At maaari kang makaranas ng antok, sobrang pagkahilo. Diyan mo na kailangang kumonsulta o makipag-ugnayan sa iyong doktor. Siyempre, kung ikaw ay buntis o napapasuso o kung para sa maliliit na bata, hindi dapat binibigyan ng mga tsaang halamang gamot. Kumonsulta muna sa pinagkakatiwalaang doktor. Gayunpaman, para sa mga naghahanap na natural na sedasyon, ang solusyong ito ay perpekto, ligtas at napaka-epektibo. Para na at maganda dahil kasing halaga ng mga halamang, gagamitin ang paraan ng paghahanda. Dapat nating pagtuunan ng pansin ang paghahanda. Simulan na natin. Para sa tsaa na ito, maglalagay tayo ng 1 at kalahating tasa ng tubig sa maliit na kaserola. At ngayon, ilalagay na natin ito sa apoy para painitin. Ang sikreto ng phytoterapiya ay huwag pakuluan ang mga halaman. Kapag kumulo ng todo ang tubig, nasusunog natin ang mga mahahalagang langis, nasisira ang mga flavonoid at nawawala ang gamot. Painitin mo ang tubig at bago pa ito tuluyang kumulo, kapag lumilitaw na ang maliliit na bula sa ilalim, patayin na natin ang apoy. Ang tamang sukat para sa iyong tasa tuwing gabi ay kalahating kutsarita ng ugat ng valeriana, 1 punong kutsarita ng dahon ng pasipora at 1 punong kutsarita ng bulaklak ng manzanilla. Ibinuhos natin ang tubig. At ngayon, agad nating tatakpan ang tasa. Dahil kung hindi, ang mga pabago-bagong sangkap na nakakapagpaantok ay sisingaw sa hangin. Ngayon, pahihingahin natin ito ng 10 minuto. Iyan ang oras na kailangan ng tubig para ma-extract ang mga aktibong sangkap. Pagkatapos, salain lang natin ito. Lumipas na ang 10 minuto, sinala ko na at handa na itong ihain. At ngayon, bago tayo magpaalam, hawak mo na ang iyong tasa ng tsaa na may tisana kasama ang mga halamang inihanda lang natin. Hawak mo na ito, unti-unting lumalamig. Habang naghihintay ka, bigyan mo ang sarili mo ng sandaling paghinga na gusto kong ibahagi. Gagawa tayo ng isang paghinga na tinatawag na paghinga ng kandila. Isa itong uri ng paghinga na madalas ning ginagamit ng mga psychologist, ilang psychiatrist. Tinatawag nila itong paghinga na nakang-uso ang mga labi. Isa itong napakatandang teknik at napaka-epektibo. Talagang subukan ninyo ito dahil nakaka-apekto ito sa nervous system. At ito ay simple lang. Ang gagawin natin ay huminga ng malalim sa pamamagitan ng ilong. Punuin natin ng hangin ang ating mga baga at tiyan, tapos ilalabas natin ito sa pamamagitan ng bibig. Dahan-dahan lang habang nakang-uso ang mga labi.
at ang iisipin natin para malaman natin kung gaano karaming hangin ang ilalabas natin sa bibig ay parang hinihipan natin ang isang kandila. Dahan-dahan sa distansyang ito, parang may kandila tayong hihipan ng barahan para gumalaw lang ang apoy pero di mamatay. Ibig sabihin, hindi natin ito kailangan gawin dahil mamamatay ang kandila, hindi ba? Kailangan dahan-dahan lang. Kaya gagalaw ang apoy ng kandila pero hindi mamamatay. Ngayon, huminga tayo ng malalim sa pamamagitan ng ilong. Punuin natin ang baga at tiyan, tapos hipan. Dahan-dahan lang. Huminga ulit tayo sa ilong. At hipan natin palabas. Sa huling tatlo, pagkatapos huminga, pilitin nating dagdagan pa ang paghinga na parang pinupuno pa natin ng mas malakas ang ating mga baga at dahan-dahan nating ilalabas. At gagawin natin ito ng 3 beses pa, tapos inumin natin ang ating tsa at makikita ninyo kung paano kayo lubos na marerelax. Kung ang nangyayari sa inyo ay nagigising kayo sa madaling araw, na nakakatulog naman tayo ng maayos pero nagigising kayo sa madaling araw, maaari ninyong gawin. Maaari kayong maghanda ng inyong tsa, ilagay ninyo ito sa ref, tapos painitan lang ng kaunti, saglit lang. Na huwag pakuluan, na huwag masyadong painitin, basta't maging mainit-init lang. Gawin ninyo ang paghinga tuwing madaling araw. Inumin ninyo ang inyong tsaa at makikita ninyo kung paano kayo makakatulog. Nang payapa. Kung gagawin mo itong iyong ritual tuwing gabi at gagawin mo ito kalahating oras bago matulog, talaga namang makikita mo ang mga resulta sa iyong buhay. Talagang mababago nito at magdadala ng maraming kapayapaan sa iyong buhay. Ang maayos na pahinga ang pinakamabisang preventive na gamot sa buong mundo at abot kamay natin ito. Pakiusap, ikwento mo sa akin sa mga komento kung paano ang pakiramdam mo pagkatapos gawin ang paghinga na ito at matapos mong inumin ang tisana na ibinahagi namin sa iyo. Ikuwento sa komento kung alam mo na ang teknik na ito ng paghinga. Kung may iba ka pang teknik sa paghinga na gusto mong ibahagi, babasahin namin. Ako si Danaya Aguilar. Kung nais mong kumonekta sa katawan, isipan at espiritu, bisitahin mo ang isa ko pang channel na Portal Koherencia. Iwanan kita dito ng isang card para mabisita mo ang channel at makita kung anong umaayon sa'yo at kung ano ang hindi. Inanyahan kitang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng thumbs up kung nagustuhan mo ang video na ito o kung nakita mong mahalaga ito at i-share mo rin ito. Iwanan din kita dito na isang video tungkol sa isang napakagandang syrup para sa ubo, trangkaso o mga problema sa paghinga. Makakatulong ito sa'yo at sobrang epektibo talaga. Hanggang sa susunod.